Cherry Abangan. I'm from Bacolod City, Negros Occidental, and I am currently taking up Masters in Engineering and Civil and Structural. It started nung before mag-pandemic. Kasi meron kaming business, pero medyo gumaganon-ganon na siya. So, merong time na nakausap namin yung cousin-in-law ko, and who's here in Australia, and she was the one who convinced us na pumunta dito rin. Maraming opportunity, especially sa civil engineer like me. Nung lumabas na yung result ng visa na approved, na-receive ko sa email. Actually, it was mixed emotion. Masaya na malungkot. Sinabihan ko agad yung husband ko. And he was happy. Actually, he was happy. Siyempre, sa tagal na panahon na hinintay, and all the anxiety ba, na, pero yung, personally, yung aking reaction was, I was happy, and at the same time, nalungkot ako kasi ay yung feeling na aalis ka, tapos may iwan mo naman yung Pilipinas, iwan mo yung family mo. Pero parang, hinintay mo na tong panahon na to, hinintay mo tong opportunity na to at dumating siya. Parang thankful, very thankful ako kay God, and thankful ako sa agency namin. Waiting for you, at sa family namin na tumulong sa amin. Actually, yung malaking adjustment dito, yung weather talaga, maginaw. Pero when it comes sa culture, surprisingly, friendly yung mga tao dito. So far, sa mga na ko, talagang okay. Pero hindi ako talaga na culture shock, or hindi ako nalibago sa mga tao. Then, yung customer service, okay. So, parang iba sa Pilipinas. So far, nakapag-adjust na kami dito sa Australia. After 7 months? After 6-7 months. Nung una, hindi pa kami nasanay sa, lalo na sa weather dito. Sa weather talaga. So far, medyo sweet success. Yeah, luckily for us kasi merong pamilya dito, kaya parang okay kami. Tapos, meron din akong kaibigan dito. Ganda kasi nadadalaw siya namin dun sa Beaconsfield. Kikita kami once in a while. So, having a family here and a friend, siguro malaking tulong siya sa aming adjustment. Okay naman sa school. Medyo struggle. Hindi ko alam kung sa akin lang ba. Because I'm taking masters. And yung talagang pag sinabing engineering kahit saan siguro medyo struggle din. Pero when it comes sa experience ko dun sa school, okay naman siya kasi napaka-supportive naman ng mga lecturers, ng mga professors. And also, meron silang LSO, para Learning Support Officer, na pwede mong lapitan kung may problema ka. So, parang hindi ko yung na-experience support sa Pilipinas. Pero maganda yung support system dito sa Australia, sa mga students. And yung maganda din kasi yung mga teachers, pwede mo silang lapitan pag meron kang kailangan. And meron kang hindi naiintindihan. Responsive talaga sila. And also, yung schedule, okay na, flexible naman siya. Kaso, hindi lang dapat masanay ka lang na i-balance mo yung work and school and studies. Medyo, may iba kasi like me, medyo mahirap, pero eventually, makaka-adjust ka naman. Regarding to work, medyo na swertehan po ako kasi meron kaming pamilya dito na tumulong. Yung cousin-in-law ko, bali tinulungan niya ako na mag-apply sa company nila. As of now, stable naman yung yung job, saka nakapag full time na rin. At
nakapagsuporta sa sa pag-school Yung ng bata. wife ko. Pagbayad ng mga Kaya malaking tulong, tuition, malaking tulong kasi malaking tulong. yung masters mas medyo malaki, mas mahal yung tuition. Kaya malaking tulong yung nakahanap siya agad ng trabaho dito at nakakuha full-time na work. Because when you are a master's degree student, tama, yung dependent mo, your husband mo, pwede siya mag-work full-time. As for me, I can only work 48 hours per fortnight. Kaya kung ako lang yung nagtatrabaho, siguro hindi naman masyadong Kaya kahit kasurvive. Pero okay siya. kahit na mahal at medyo struggle yung processing nung bago kami pumunta dito na kaming dalawa yung na magkasama, tinuloy talaga namin para makapag-provide ako kasi para makapag full-time kasi ako sa trabaho para maka-provide ako ng Malaking tulong. pambayad sa At talagang maganda kasi na-achieve natin or na natin yung target na na budget na pera para sa school and also yung araw-araw na namin na expenses. So it's good. Okay naman siya. Sa akin kasi matagal akong nakakuha ng stable na job na parang stable na job nung July lang. kasi Pero first, part-time na. I had a weekend job as kitchen hand and also naging waitress din sa isang hotel. And nung July, nakakuha ko ng trabaho as team member sa warehouse, pick and pack. So, okay na ngayon. Mas okay. Yung mga tips siguro at advice na mabibigay namin sa mga aspiring international students is maging ready. Mentally, physically, financially, spiritually. Maging ready lang, as in. At yung expectation nila na buhay dito at opportunity, yes. Pero, they need to be patient din. Kasi hindi naman din ganun kadali. Especially sa paghahanap ng trabaho. Kaya that's why, yung sa akin, financially ready din sila. And meron silang extra money siguro. Kasi hindi naman dali-dali na pagdating nila dito, may trabaho agad. Kasi, yes. Pero wag silang maging picky sa trabaho. Na wag silang mag-expect na because professional sila doon sa atin, sa Pilipinas, makakapagtrabaho sila as like me, like engineer ako sa Pilipinas, makakapagtrabaho ako sa construction firm or sa mga construction company, hindi ganun. Ako ay naging kitchen hand ako. Yung maging humble ka talaga kung nandito ka. Huwag kang yung parang ayoko na ganyan trabaho kasi ayoko naman sa Pilipinas, hindi naman ako kasi gawa ganun. So kami, nag-uusap na kami. At talagang niready na namin ang staff namin kasi alam namin kung ano yung na namin dito. So hindi kami nanibago. At alam namin na yun yung magiging trabaho namin. Pwede kang mag-housekeeper, pwede kang mag-cleaner, maraming trabaho. Kaya nga, huwag kang pumili. Kasi maganda naman yung pay at makakatulong din siya sa pag-aaral. Huwag lang mag-expect yung pamilya na talagang kasi most of the families back in our country, talagang mag-expect yun minsan na kasi andito na anak mo, nang makakapagpadala sila ng pera sa'yo. Pero sa totoo lang yung struggle namin dito ng mga international students, hindi din madali. But after schooling, I think yun na yun yung success. Siguro naman, hintayin lang, maging patient lang, na tapusin mo na yung pag-aaral kasi may magandang future after that.
Huwag lang mawala ng pag-asa. Tibay ng True. loob. Tibay na loob. Yun. Tama. Malaking tulong, malaki ang naging tulong ng Jessica Star and Rooting for You sa aming journey papunta dito sa Australia. They've been very helpful and very responsive din sa mga queries namin. At talagang they guided us all throughout sa processing. And they've been there, nag-video call kami, and emails and all. Parang talagang andyan sila. Every step of the ng processing namin. December of 2021. Tapos kumuha pa ako ng IELTS in February 2022. And while working. Nag-review ako while working. And number 1 yun. Naging number 1 yun sa naging anxiety ko. Grabe yung kaba ko doon nang kumuha ko ng IELTS. But thankfully, thank God na napasa ko siya. And after nun, hindi lang yun. Yung talagang pag-process, yung processing, yung mga documents, yung mga PE, yung mga requirements sa school, yung financial. As in, marami ka talagang need na i-prepare. And you need to be, lahat ng tulong na pwede mong lapitan, yung parang ganon. Talagang hanap ka ng paraan. Kung gusto mo talaga, hanap ka ng paraan. Kaya, siguro naawa din ang Diyos sa amin. At, Dahil sa Jessica Star, syempre, malaki yung tulong, naging tulong nila. Kasi, kaya nga, malaking tulong nila sa atin. Yung sa preparation natin sa mga requirements. na kahit medyo mahirap na yun. Nahanapan ng paraan. Yun nga, yung malaking struggle din namin yung sa financial. Kasi nga, there's an expected yearly expenses na kailangan namin abutin yung para sa funds namin. Kaya naghanap din kami ng sponsors and thankfully yung mga pamilya namin may nalapitan kami na naging sponsor namin para patuloy itong dream namin, Australian dream, and we are very thankful talaga. Rooting for you. It's your way.